Welcome again guys sa aking YouTube channel para sa ating episode 6 ng Samurai X Tagalog version. At bago po natin simulan ang ating video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag po kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated to may bago tayong video. At wag na po natin ito patagalin pa guys. Tara, simulan po natin pagkatapos ng ating intro. Pakiusap, magbabayad ako kahit na magkano. Isalba mo lang ang buhay ko. Sige na! Ang binti ko! Mamatay ka! Ang pagdating ni Kurogasa, ang panauhin mula sa kadiliman. O, ano masasabi nyo? Masarap ba? O ano, nirolyo ko pa ang manggas ko para dyan. Magsalita naman kayo. Naglalaway sa Sanosuke dahil sa sobrang sarap ng niluto ko. Umamin ka. Sama ng lasa. Ang alat. Ang anghang. Huwag kayong umiyak. Alam nyo, para mabuhay sa mundong to, kailangan matuto tayo magtiis sa maraming bagay. Hoy Genshin, ang hirap siguro ng pinagdaraanan mo rito araw-araw. Hindi naman, masarap magluto si Binibining Kaoru. Pasarap ng pasarap ang niluluto niya. Wala naman siguro tong lason, no? Kung may reklamo ka, huwag ka nang babalik dito. Nandito ka lang naman para makalibre ng pagkain. Hindi ako upahan kaya wala na akong pera. Huwag kang magamot dyan! Nagdadahilan ka pa. Pagpasensyahan nyo na sana ang aking pang-aabala. Kayo yung... Ang hepe ng pulis siya. Ang hepe ng pulis siya? Humihingi ako ng dispensa sa nangyari noong nakaraan. At ano naman ang kailangan niyo sa amin sa pagkakataong ito? Ginoong Himura, naparito ako ngayon para humingi sana ng isang pabor mula sa inyo. Ang mga may mataas na katungkulan lang ang nakakaalam nito. Ang insidenteng ito, itinago namin ng humigit kumulang 10 taon mula sa mga pahayagan. Pakiusap, talunin mo ang mamamatay taong walang habas na pumapas lang. Mamamatay tao? Tinatawag na Kurogasa, taong bihasa sa paggamit ng katana. Sa loob ng 10 taon, puro may malalaking pangalan sa politika ang kanyang itinutumba. At lahat ng yon ay mga imperialista. Mga imperialista po. Hinahayag niya muna kung sino ang kanyang itutumba bago sumalakay. Una tatagain ang mga nagbabantay na kapulisan at pinapatay ang lahat ng madadaanan na parabang natutuwa sa ginagawa. Hindi mabilang ng mga babae at mga bata na rin ang kanyang mga naging biktima. Ang sama naman! Bakit hindi nyo na lamang siya barilin kung ganun? Ang totoo niyan, lagi kami nagpapadala ng mga pulis para magbantay. Ang problema, napapaslang silang lahat bago pa sila makabunot ng baril. Bago pa makabunot ng baril? Ang lalaking tinatawag na Kurogasa. Marahil katulad ko, isa rin siyang mamamaslang na nabuhay nung panahon ng revolusyon. Kahit 10 taon na tayo sa panahon ng Meiji, nadadala pa rin ang puso sa amoy at kulay ng dugo. Hindi magawang tumigil sa pamamaslang. Kaawa-awa naman ang taong yon.
sasalakay na si Kurogas sa pagsapit ng hating gabi. Inaasahan ko kayo. Ito ang tandaan nyo. Ang sino man makakapatay sa kanya, bibigyan ko ng kahit na magkano. Kami na ang bahala, Ginoong Tani! Tatapusin namin ang mga maslang. Oo, tama yun! Mapapagsakin ko siya! Hindi ko sila nagugustuhan. Teka, sandali. Bakit naparito ka? Ano ka ba? Siyempre hindi ko hahayaan na ikaw lang ang makapagsasaya rito. Hindi naman to kasiyahan. Pero teka, ang lahat ng bantay napas lang bago pa sila makabunot ng barel. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Marahil... Ano, may naiisip ka na ba ngayon? Sandali, hindi kaya kilala mo kung sino si Kurogasa? Hating gabi na! Dumating na ang oras! Sino yan? Ano yun? Nanggaling yun sa labas! Parating na siya. Ako nga harap sa kanya kasama si Sanosuke. Ang iba sa inyo magtago sa aming likuran. Hindi siya pumasok. Isa lamang ba itong biro? Narito sila, maliliit na kulisap na walang buhay. Isa, dalawa, tatlo. Mga 14 o 15, mas kaunti sa inaasahan ko. Ang mga mata niya, masyado siya mapanganib. Ako nang bahala sa kanya. Ipinapaubaya ko na sa iyo si Ginoong Tani. Sige, ang mga katalo sa kanya, daragdagan ko na 500 beses sa magiging bayad. Gagawin ko na yung opisyal sa hugbong sanggatahan. 5 beses? Opisyal? Kung ganun, sa akin na siya! Masasayang lang ang buhay niyo dahil sa kasakiman! Ang pakiramdam na ito, masarap. Walang makakatakas! Ito ay... Ang lalaking tinatawag na Kurogasa. Marahil katulad ko, isa rin siyang mamamaslang na nabuhay nung panahon ng revolusyon. Bakit parang hindi ako mapalagay? Hindi ako makakilos. Hindi tama ang tumakas. Sa oras na bunutin ng katana, kailangan makipaglaban hanggang sa mamatay ang isa. Hindi magiging masaya kung hindi ganon. Anong ginawa mo sa akin, ha? Aba, nagagawa mo pa rin kumilos? Hindi ka pala kasing hina ng iniisip ko. Anong gusto mong putulin ko? Ang braso mo o ang leg mo? Parang ni Kaido, Shinohippo. Ang ibig sabihin, ang paraan na hindi ka makakagalaw dahil sa takot! Sinasabi ko na nga ba, ikaw nga! Nakarinig ako ng usap-usapan sa Kyoto nung revolusyon. Taong kayang ibaling ang enerhiyang nagmumula sa mata niya sa mata ng ibang tao para hindi sila makagalaw. Ang gumagamit ng Shinohippo, maras na mamamaslang, Jinei Udo.
Narinig ko rin ang tungkol sa isang maalamat na imperialistang gumagamit ng estilong Hiten Mitsurugi. Isang mamamaslang na may malaking X na peklat sa kaliwang pisngi. Si Himura, ang Batusai. Masaya ito, matagal na ako hindi nasisiyahan ng ganito. Akalain mo nga naman makakatagpo ko ang Batusay. Nagbalik na muli ang araw ng revolusyon. Wala na akong pakialam sa mga baboy na nabubulok sa salapi at kapangyarihan. Ikaw na ngayon ang nais kong iligpit, ang pinakamalakas sa lahat ng imperialista! Kenshin! Labanan ng lakas ng kalooban ng Shino Ippo. Kung kapantay mo ang antas ng aking kaluluwang mandirigma, hindi ako tatablan. Marami kang pinaslang nung panahon ng revolusyon. Para lang makakita ng dugo, kalaban man yun o kakampi. Ganun pa man, panahon na ngayon ng kapayapaan. Ang revolusyon, ang panahon na laganap ang mga pagpatay. Tapos na yun ngayon, imulat mo na ang mga mata mo sa katotohanan. Hindi tama ang narinig ko. Si Batusay ang walang awang mamamaslang na nagpapatigas ng dugo dahil sa takot. Si Kenshin, hindi na ngayon isang mamamaslang. Magmula nang matapos ang revolusyon, nagpasya siyang hindi na muling kikitil ng buhay. Hindi siya tulad mo! Genie! Kenshin! Nakakabagot naman ito. Hindi ka na ang dating Batusay na nabuhay nung panahon ng revolusyon. Sa sandaling tumigil ang mamamaslang sa pagkitil ng buhay at walang pinapatay sa loob ng 10 taon, alam mo nang hihina ang iyong kaluluwang mandirigma. Nakakakilos na ako muli! Bibigyan kita ng hanggang bukas. Bago matapos ang araw, kailangan bumalik ka na sa dati mo sarili. Sa pagiging mamamaslang, ang nagpapatigas ng dugo dahil sa takot. Ang gusto kong patayin, ang Batusay nung panahon ng revolusyon. Genie! Mukhang nawala sa katinuan ng taong yun ah. Ngayon naman, parang ikaw na ang gusto niyang itumba. Hindi na yun mahalaga. Mas mabuti na rin ang ganito. Ikaw, tinanggap mo ba ang trabahong ito dahil alam mong mangyayari ang ganitong bagay? Kung tutuusin, tama rin naman ang sinasabi niya. Sa ngayon, wala talaga akong pag-asang manalo laban sa kanya. Ganun pa man, tatalunin ko pa rin siya. Bilang isa ring mamamaslang na nabuhay nung panahon ng revolusyon, ang labang ito, bahagi ng buhay ko na hindi ko na magagawang patuloy na maiwasan. Mukha yatang tuluyan na akong nawala sa eksena. Sana, may hihilingin ako. Pakisabi kay Binibining Kaoru. Ano ba yan? Hindi ganyan na mukhang ipinapakita sa iba ng babae. Ang sabi niya, nag-aalala raw siya kay Kenshin kagabi, kaya hindi siya nakatulog na maayos. Ganun pala. Nakakatawang itsura. Nakabalik ka na! Oo, nakabalik na. Teka, nasa si Kenshin? Wala na, hindi na babalik dito si Kenshin. Huh? Hindi na babalik? Itatapon niya ang lahat para labanan si Kurogasa. Itatapon ang lahat? Kung nagbalik siya at nakita ang mga mukha niyo ngayon, lalambot lang ang puso niya. Gusto niyang lumayo muna pansamantala para makapag-isa. Dahil kung hindi, hindi niya matatalo ang halimaw na yon. Yun ang sabi niya. Sa tingin ko, pinipilit niyang gawin ang lahat ng ito para makabalik siyang muli sa pagiging mamamaslang. Teka! Saan ka? San pa ba? Hahanapin ko si Kenshin! Mag-isip ka nga. Gusto mo ba makaabala kay Kenshin? Ilang beses na mas malakas si Kurogasa kaysa sa mga dating nakalaban niya. Alam mo bang, kung si Kenshin hindi na bumalik pa dito, ano nang gagawin natin? Oo, tiyak ako na hindi na siya babalik. Kapag natalo niya si Kurogasa, babalik na siya sa dati at maglalakbay na naman siya. Isa akong manlalakbay, kaya kung kailan man ako aalis, hindi ko masasabi.
Iniwan na ako ni na ama at ina. At kung ngayon aalis din pati si Kenshin, ayoko mabuhay na nag-iisa. Ayoko na ng ganon. Sandali! Kaoru! Saan ba siya nagpunta? Dahil ba siya nag-aalala na baka mapalayo siya kay Kenshin. Makasarili rin ang babaeng yun. Sa bagay, di mapaghihiwalay ang pag-ibig at pagiging makasarili. Hanapin na lang natin siya. Sige, hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng babaeng yun. Kailangan makita natin siya! Kaya ko bang manalo gamit ang baliktad na talim? Kenshin! Huh? Nakita rin kita! Mas nakakatakot pa siya kaysa kay Jinay. Alam ko na ang nangyari. Hindi rin ako babalik sa dojo. Dito lang ako, kasama mo. Nalaman mo na ba ang tungkol kay Jinay? Alam ko na, pero hindi ako uuwi. Kung lalaban ako habang ipinagtatanggol ang iba, hindi ako mananalo laban kay Jinay. Binibining Kaoru? Ang paborito kong asul na laso. Ipapahiram ko sa'yo, Kenshin. Pero kapag kinuha ko yan... Basta kunin mo! Aba! Makinig ka, hiniram mo lang yan sa akin. Kaya isusoli mo rin. Ha? Kapag umalis ka pagkatapos mong talunin si Jinay at nakalimutan mong isoli yan, hindi kita mapapatawad. Na... Oo, sige. Babalik ako para isoli sa iyo to. Kaya huwag ka na mag-alala. Buti pa bumalik ka na sa dojo. Sige. Sige, pangako yan ha, Kenshin. Kung gano'n, ito pala ang babaeng gusto mo. Jinay! Sige, magalit ka. Bumalik ka sa kung ano ka 10 taon nang nakakaraan. Mamuhi ka. Kamuhian mo ako. Bumalik ka sa pagiging mamaslang batusay. Kenshin! Jinay! At natapos na naman guys ang ating episode 6 ng Samurai X Tagalog version. Stay tuned in lang sa ating episode 7. At kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, i-share ang ating video. Maraming pong salamat. Bye-bye!